Similar sa mga Holy Knights, nakakapag-regenerate din ba si Shanks dahil sa na-reveal niyang tato? Sa latest chapter nga ng manga, muli na namang nagdiwang ang mga fans ni Zoro. Since kinumpirma nga sa kanya ni Scupper Gaban na indeed, nagtataglay na nga siya ngayon ng Conqueror's Haki. So ano ba ang epekto ng impormasyon na to para kay Zoro? As per Gaban nga, yung Conqueror's Haki daw napakalakas na kakayanan. Mas malakas nga daw ito kung mapapaamo ito ng mismong user neto. Bali dahil nga sa nalaman na finally ni Zoro na meron siyang Conqueror's Haki, malamang na makikita natin yung improvements niya sa paggamit niya sa kakayanan na to. Actually sobrang laking advantage nga neto para kay Zoro. Dahil alam naman natin na yung isa sa mga teknik ng Conqueror's Haki nagagawa netong makot sa mga sandata. At ang epekto nga neto sa isang sandata talaga nga namang napakalakas. Nakita nga natin yan mismo kila Goldie Roger at Whitebeard nung time na maglaban sila. Kuya Ineru, paano naman si Sanji? Ibig sabihin ba neto napag-iwanan na talaga siya nila Luffy at Zoro? Base nga sa latest chapter yes. Direkta ngang tinanong ni Sanji si Scupper Gaban kung nagtataglay rin daw ba siya ng Conqueror's Haki. Although sa scene nga na to mukha siyang inignore ni Gaban. Kapansin-pansin nga na specifically naglagay ng isang panel si Oda na merong reaksyon ni Sanji. Meaning hindi totoong hindi pinansin ni Gaban si Sanji. Pinansin siya neto at meron itong sinabi sa kanya. Ang pagkakaiba nga lang ginawa itong off-screen ni Oda. So base nga sa naging body language ni Sanji sa sumunod na panel na parang okay naman yung mood niya. Mukhang positibo nga yung nakuha niyang sagot kay Scupper Gaban. Meaning pwede nating sabihin na hindi pa kinukumpirma ni Gaban kay Sanji kung nagtataglay na siya ngayon ng Conqueror's Haki. Pero base nga sa nakikita niya malamang na malapit na rin itong ma-unlock ni Sanji. Sa tingin ko nga yan yung sinabi ni Gaban kay Sanji. Anyway, ngayon mapunta naman tayo sa scene kung saan bigla na lang inaya ni Luffy si Loki na sumali sa Straw Hat Pirates. Para nga sa iilan medyo kontrobersyal itong pag-aya na to ni Luffy kay Loki. Since oo nga naman, may ilang mga karakter nga na mas matagal na kasama nila Luffy sa paglalakbay. Gaya nila Momonosuke, Kinemon at Carrot. Pero ni isang beses nga hindi nag-insist si Luffy na pasalihin ang mga ito. Pero itong si Loki nga na saglit pa lang nakakausap ni Luffy, binigyan niya na kaagad ng go signal na sumali sa Straw Hat Pirates. Bale obviously hindi naman talaga papayag itong si Loki. Gaya nga ng sinabi ko sa spoiler video natin, itong pag-aya nga sa kanya para maging Holy Knight tinanggihan niya. Ito pa kayang si Luffy na ayaw niya sa pagkatao neto? So malamang sinabi lang talaga ito ni Luffy purposely para pakawalan na ni Haru din itong si Loki. At ito nga yung beauty sa paggawa ng kwento ni Oda. Dahil sa simpleng topic nga kung pakakawalan ba si Loki para tumulong sa kanilang talunin ang mga Holy Knights, ito nga ang naging unang piece ng domino para sa sunod-sunod na chain of events para sa chapter na to. Gaya ng pag-amin ni Gaban na present sila ni Shanks nung araw na mamatay si King Herald. Ni-reveal din ni Loki kung ano nga ba talagang nangyari 14 years ago. At syempre ang huli itong patungkol sa pag-atake ng mga giant soldiers sa hari nilang si King Herald. Lahat nga ng mga pangyayari na to nagmula lang sa topic kung pakakawalan ba si Loki o hindi. Bale pag-usapan nga natin itong mga nabanggit kong events na to. Unahin na natin itong scene nila Shanks at Scupper Gaban. Ang pinaka pinag-uusapan nga ngayong linggo sa chapter na to syempre itong nakita nating tato sa likod ng kaliwang braso netong si Shanks. Nung mabasa nga natin yung spoilers syempre ine-expect natin na similar kay Summers ganito kalaking tato rin ang makikita natin sa braso ni Shanks. Pero it turns out na ganito lang pala yun kaliit. Bilog nga lang ito na merong cross sa gitna. At yes, nakita nyo na nga itong logo na to. Ito nga yung
itong makikita nating simbolo sa braso netong si Saint Summers. Kung mapapansin nyo, parehas na parehas nga ito sa tato ni Shanks. Meaning hindi pa rin tayo pwedeng mag-assume kung similar ba sa mga Holy Knights, meron ding regeneration powers itong si Shanks dahil lang sa tato na taglay niya. Bakit? Dahil mukhang itong tato nga ni Shanks parang logo lang ng pamilya sa mga Celestial Dragons. Plus kung iisipin nyo, kung talagang ang may regeneration powers si Shanks, bakit hindi niya nagawang i-regenerate itong marka na ibinigay sa kanya ni Blackbeard? Diba? Anyway, sa part naman ng scene ni King Herald na nagulat sila Loki at Harul nung makita itong scene na to, maraming ang nagsasabi na hindi daw si King Herald ang talagang nag-anyong demonyo sa chapter na to. Bagkos ito daw mga giant soldiers. Bali itong assumption nga na to hindi ako sang-ayon. Dahil nakita naman natin in chapter 1150 na nung oras na gawing demon ni Imu itong mga giants, kapansin-pansin nga na yung mga sizes nila talaga nga namang lumaki. Umabot pa nga sa point na halos kasing lalaki na nila itong mga nightmare monsters. Meaning ang tanging karakter na nag-turn into demon malamang na ito lang si King Herald. Bali sa mga trip nga ng theory sa kung ano talaga ang totoong nangyari sa scene na to, ginawan na nga natin to ng specific video. In-upload nga natin yan kahapon. Kaya naman kung gusto nyo ngang i-check, ilalagay ko na lang yung link sa comment section sa ibaba. So I suggest na panoorin nyo itong video na to. Bali sa huling part nga ng chapter na to, kung saan nakita natin itong batang-bata na si King Herald, kapansin-pansin nga na talagang similar siya kay Loki. Maloko nga rin siya at makulit. May hinahanap nga siya sa isang kingdom na isang magandang prinsesa. Meaning possible na similar kay Sanji na mahilig sa magagandang babae, ganito rin yung hilig ni King Herald. At sino ba 100 years ago ang nakita nating magandang babae na umapak sa Elbaf? Diba si Mother Carmel? Possible kaya na ginamit ni Mother Carmel itong nag-iisang kahinaan na to ni King Herald para manipulahin ito at makipagkasundo sa world government, since alam naman natin na konektado itong si Mother Carmel sa world government. So baka malito kayo guys hindi ko sinasabing yung hinahanap na prinsesa ni King Herald ito mismo si Mother Carmel. Ang sinasabi ko lang 100 years ago umapak itong si Mother Carmel sa Elbaf at posibleng nagustuhan siya ni King Herald. Anyway, ayan na nga yung analysis natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1152. Uulitin ko lang na yung topic nga patungkol sa tunay na nangyari 14 years ago in-upload na natin. At kasama nga sa video na to si Mother Carmel. Kaya naman kung ako sa inyo panoorin nyo na to. So yun lang. Peace!